Sa kanyang panahon, mainam sa isang ama ng tahanan ang mangarap para sa kanyang sambahayan. Kahit na nga ito'y hindi madaling isakatuparan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Ruben sa ating dulang sa kanyang panahon. Mahaba na rin pala ang karanasan mo sa panaderya? Medyo po, ma'am. Dahil 5 years po ako naging panadero sa aming probinsya. Ay, sabagay. Mukha kang mabait. Rekomendado pa ni Greg. At may experience na rin sa trabahong ito. Kaya, okay, sige. Tanggap ka na. Naku, maraming salamat po, Ma'am Madel. Pangako po, magsisipag po ako. Aasahan ko yan. Ay, siya nga pala. Oh. Stay in ka rito, ha? Okay po. Buti nga't hindi na ako mangungupahan pa. Buti rin. Dahil lagi tayo magkakasama. May sinasabi po kayo, ma'am? Ang sabi ko, mabuti naman at payag ka. Actually, nasa abroad yung kapatid ko na may-ari nitong bakery. At hirap ako na walang assistant dito eh. Kaya, ikaw ang gagawin ko assistant. Pinayagan mo yung asawa mo na magtrabaho sa Maynila. Ngayon, nalulungkot ka dyan. Kahit naman wala siya rito, lagi mo naman siya nakakausap sa cellphone. Iba rin po kasi yung narito siya at kasama namin, Nay. Tulad ngayon, may lagnat ang bunso namin. Pero tayong dalawa lang pong maasikaso kay Junior. Joyce, maging matatag ka. Abay, ibaling mo ang pansin mo sa mga gawaing makabuluhan nang hindi ka lagi nagmumukbok dito. Parang mahirap pala, Nay. Sa loob po kasi ng 15 years, mula nang ikasal kami ni Ruben, ngayon lang po siya napalayo sa akin. Mahirap naman kasi kung sasama ka agad kaming lahat sa kanya. Totoo yun. Baka umuwi lang kayo rito ni Bigo at Luhaan. Tulad ng iba nating mga kababayan. Kaya nga sabi ko, maging matatag ka. Dahil kahit matagal na kayo mag-asawa, kailangan nyo pa rin makipagsapalaran para sa katuparan ng inyong mga pangarap. Ang gawin mo kapag nalulungkot ka, manalangin ka. Sa kanya bubuksan ang puso mo at madarama mo. Gagaan ang dalahin mong lungkot. Ruben, tanghali na, kumain ka na. Sige po, ate. Tatapusin ko lang itong paglilinis dito sa panaderya habang walang bumibili. Ay, mamaya na yan. Hindi naman kailangan apurahin eh. Sabayan mo na akong kumain. Malungkot kasing kumain kapag mag-isa. Sige na, sabayan mo na ako. Nagluto ako ng masarap na ulam. Gusto ko matikman mo. Kasi po, ate Madel. Halika na. Magtatampo ako pag hindi mo ako pinagbigyan. Mahal. Mabait ang amo ko dito at maayos magpasahod. Kaya nagpadala na ako sa'yo. May konti rin akong itinabi dito. Natutuwa naman ako at maayos ang kalagayan mo dyan. Alam mo, Ruben, miss na miss ka na namin ng mga bata. Miss na miss ko na rin kayo. Kaya lang kailangan magtiis para mapaghandaan kong pagdating nyo rito. Mag-iingat ka lagi dyan, ha? At huwag mong pababayaan ang sarili mo. Oo, mahal. Ruben? Ay. Pwede ba ako magpasama sa'yo ng mamili? Sige, Joyce. May iutos sa akin ng amo ko Tatawagan na lang kita uli. Bye. Ate Madel, sige po. Anong oras po tayo aalis? Akala ko hindi mo na ako mapapansin. Pasensya na po. Tinapos ko lang kung pakikipag-usap ko sa misis ko. Alam mo,
Maswerte yung misis mo. Oh, Mabait ka na. Guwapo pa. Uy, mukhang hiyang ka sa trabaho mo. Kaya naman dala, ha? bakit mo naman nasabi yan, Eh, Greg? dahil, tinan mo naman, ang laki ng itinaba mo, ha? Ayaw niya kasing tanggihan ko mga ipinapakain niya sa akin eh. Ha? Nahihiya na nga ako eh. Pre, huwag ka magalit, ha? Ha? Pagkain lang ba ang ipinakakain niya sa'yo, ha? Greg, ano ibig mo sabihin? Uy, alam mo, lahat ng nagtrabaho kay Madel, nakakarelasyon niya. Ano? Nakakarelasyon niya. Eh, Oh. Kayo, may relasyon na ba kayo? Ano mo na? Sige na, hindi ko naman ipagkakalat eh. Kung ganun, tama pala ako sa hinala ko Na? na may gusto sa akin. Oh, naku. Kaya napakalapit niya sa akin. Naku, pre. Patulan mo na. Ha? Patulan mo na, pre. Wala naman dito asawa mo eh. Magkakapera ka na kay Madel. Naku, mababawasan pa ang pangungulila mo sa misis mo. Hindi ko gustong madalas na pagpapakita ng motibo sa akin ni Ate Madel. Paano ko kaya siya maiwasan? Kung may ibang trabaho sana akong malilipatan, lalayuan ko na siya ng tuluyan. Ruben? Ah, si Ate Madel, lumabas sa banyo na nakatuwalya lang. Ruben! May uutos ako sa'yo. Ate, bakit po kayo lumabas ng banyo na nakatuwalya lang? Kasi nakalimutan ko yung cellphone ko doon sa kwarto. Ha? Pakikuha mo, please. Gusto ko kasi dala ko yun kahit naliligo ako. Oh, sige po. Ay, sandali. Oh, Wait. Bakit hindi ka makatingin sa akin? Maganda naman ako. Lalo na kung walang tuwalya. kukunin ko na pong cellphone nyo. Ate, Sandali. Tingnan mo ako. Aalisin ko yung tuwalya, ha? huwag mong gagawin yan, ate. Huwag mong sirain ang respeto ko sa'yo. Kapag ginawa mo yan, aalis ako dito ngayon din. Yan pala ang problema mo kina Madel. Oo, Mang Pablo. Gusto ko mabigyan ng magandang bukas ang pamilya ko. Kaya ako nakipagsapalaran dito sa Maynila. Pero dahil sa panunukso ng aking amo, para pong napipintong mabigo ang pangarap ko. At ayoko pong mangyari yun. Gusto mong umalis doon, pero wala kang trabaho. Opo, Mang Pablo. Sa mga customer namin, kayo pong nakagaanan ko na ng loob. Kaya po, naikwento ko sa inyong problema ko. Sa bagay na yan matutulungan kita. Totoo po. Oo. Supervisor ako sa isang pabrika. At siyempre naman hiring kami ngayon. Talaga ho? Kaya may papasok kita doon. Naku, Pati na ang iyong asawa kung gusto niya. napakalaking tulong po niyan sa amin, Mang Pablo. Makakasama ko ng misis ko. Pareho pa kami magkakatrabaho. Tatawagan ko po siya kagad para makapunta dito. Pero, Mang Pablo, pwede po bang unahin niyo akong i-rekomenda para ho mapagandaan ko pagdating dito ng misis ko. Oo. At sa inyo ko na rin ipauupa ng mura ang isa kong paupahan bahay. Maraming salamat po. Napakabuti niyo. Hanga ako sa katapatan mo sa iyong asawa at sa kagustuhan mo makaiwas sa tukso. Kaya naman gusto kitang tulungan. Ruben? Anong ibig sabihin nito? Bakit nasa labas ang mga gamit mo? Pasensya na po, Ate Madel.
magpapaalam na po ako sa inyo. Aha? Aalis ka na rito? Oo. Ayoko na hong maulit pang ang mga ginawa niyong panunukso sa akin. Ruben, Mahal ko pong asawa ko at ayoko mawasak ang pamilya namin. Kaya bago pa ako mahulog sa kasalanan, aalis na po ako dito. pero... Hindi ko kailangan ng kaginhawahang maiaalok ninyo. Ang gusto ko ay isang payap at maligayang buhay sa piling ng aking pamilya. Kayo na po muna ang bahala sa mga anak ko, Nay. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pababayaan ang mga apo ko. Lagi po kami magpapadala ni Ruben ng panggastos nila. Huwag mo kalilimutan yung bidding ko, ha? Na kahit magkasama na kayo ni Ruben, Mahal, luto na itong mga ulam. Handa na rin ang dessert natin. Mag-ayos ka na para masundo na natin si Nanay Mila sa pier. Oo. Ako, sabik na ako makita ang mga anak natin. Ako man, Joyce. Ngayon, makakasama na natin sila lagi dahil handa na tayong pag-aralin sila dito. Oo nga. Dahil maayos na ang kita natin dito. Buo ng muli ang pamilya natin. Hindi na bigong pakikipagsapalaran natin dito sa Maynila. Sa kanyang panahon, may mga magulang na inaabuso ang kanilang pagkamagulang. Kaya naman sa bandang huli, sila'y napapahamak. Pakinggan natin ang naging karanasan ni Teryo sa ating dunang sa kanyang panahon. sabi ko na nga ba't masamang hangin ang nagpadpad sa'yo dito sa bahay ng kuya mo, kaya ka narito eh. Inang naman, babayaran ko rin naman ang inuutang ko eh. Pag nagpadala na si Santa. Ala, ang hirap sa iyo. Ayaw mong iwan yung bisyo mo. Kaya hindi mo mapagkasya yung pinadadala ng apo ko. Hindi naman ho. Talagang maraming binayaran si Nardo sa eskwelahan. Graduating na kasi. Wala akong pera. Naubos ko na yung pension ko. Tulungan nyo na lang akong manghiram kay Kuya Tiago. Ang bihira ka eh. Yun yung hiniram mo nung nakaraang buwan. Hindi mo pa nababayaran. Paano siya magpapautang pa sa'yo? Inang may kompromiso lang akong kailangan bayaran. Ay, sige. Titingnan ko ang magagawa ko. Pupunta na lamang ako sa inyo. Ay, Lola Pilang, tuloy po kayo. Salamat, Tado. Ang tatay mo, saan? Umalis po kasama ni Mang Pido. Kumusta naman kayo rin eh? Oh, yung pag-aaral mo, kumusta? Awa po ng Diyos, ilang linggo na lang, graduation na namin. Matutulungan ko na rin si Ate Santa. Oh, natutuwa ako at hindi mo binigo ang kapatid mo. Hindi ka naging gaya ng ibang kabataan na naging problema ng mga nagpapaaral sa kanila. Ayoko po masayang ang paghihirap ni Ate sa ibang bansa, Lola. Kaya lang po, si Itay. Si Teryo, ako, nagpunta sa amin nung makalawa. Nanghihiram ng pera. Pinahiram niyo po ba? Ay, hindi. Wala naman akong pera eh. Pero sabi ko, gagawa ako ng paraan. Kaya nga ako narito eh. Dala ko hinihiram niya. Oh, Lola, tiyak po gagamitin niya yan sa mga utang niya sa sugal. Kasi may nagpunta po rito kanina na naniningil. Tatay mo talaga, oo. Paano bang hindi naaawa sa kapatid mo na nagtitiis maging katulong sa iba yung dagat?
para lang maiyahong kayo sa hirap. Hindi ko na nga lang ibibigay sa kanyang perang ito. Ayoko konsintihin siya sa kanyang ginagawa. Salamat, nakapag-day off ka ngayon, Santa. Nagkita tayo. Oo nga, Karen. Minsan lang kasi sa 3 buwan kung payagan akong lumabas ng mga amo ko eh. Hindi rin pala mabait ang mga amo mo, Arabo. Maayos naman sila magpasahod. Yun nga lang, mahigpit sa katulong. Lagi nakasigaw at minumura ako. Tinitiis ko na nga lang eh. Alang-alang sa pamilya ko. O, malapit nang matapos sa college si Nardo, di ba? Oo. At malamang, naipaayos na rin ni Itay ang bahay namin. Dahil ipinadadala ko sa kanya lahat ng sahod ko eh. Masusulit na pala ang hirap mo dito sa ibang bansa. Wala akong puhulan ngayon, Teryo. Hindi ako makapagtotoong its. Mangutang ka muna, Pido. Lako, marami pa akong utang din sa lugar namin eh. Hindi ko pa nga mabayaran eh. Uy. Sige. Pahihiraman kita ng puhunan. Ha? Bayaran mo na lang pag nanalo ka. Ako, salamat. Oo, sige, babayaran kita pag nanalo ko. Nagpadala na kasi ang anak kong si Santa. Kaya may pera ako. Lakay, yan ang sarap ng may anak sa abroad, no? Laging butyo. Ano, tara na. Hinihintay na tayo kina ako. Teka, sandali. Huwag mo ubusin doon ang puhunan mo, ha? Ha? May mas maganda tayong pupuntahan bukas. Mas malaki bigay doon pag nanalo. Hindi mo tinanggap ang pag-ibig ni Danny? Bakit naman, Santa? Di ba sabi mo, may damdamin ka rin sa kanya? Oo. Kaya lang apurado siya eh. Gusto na raw niya magkapamilya dahil 31 na siya. Maaari ka na rin naman mag-asawa dahil graduating na sa college yung kapatid mo. Magkakatrabaho na siya. Gusto ko makatiyak na magiging maayos ang buhay nila ni Itay bago ako makapag-asawa. Isa pa, ayoko nga nang minamadali ako. Sayang naman. Kasi gwapo at mabait si Danny. Hindi naman sayang. 25 pa lang naman ako. May darating pa para sa akin. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Alam mo, mas gusto ko nga maghintay ng tamang pagkakataon eh. Kesa naman masaktan ng paulit-ulit sa maling pagkakataon. Teryo, ba't ngayon ka lang? Late ka na. Ay, oo nga. Masakit kasi ulo ko eh. Ha? Kaya uminom pa ako ng gamot bago nagpunta rito. Mawawala ang sakit ng ulo mo rito, Teryo. Lalo na kapag nanalo ka. Tama. Kaya kalimutan mo na yung natalo sa'yo kahapon. Talagang maglalaro ako ngayon. Nararamdaman ko makakabawi ako ngayon eh. Kaya isasapa na ako na itong konting perang natitira sa akin. Teka muna, bakit ganon? Baka naman wala na kayong pangkain niya, ha, Teryo? And para sa graduation ni Nardo ang perang to, pag nanalo ko, maghahanda ako ng engrande para sa kanya. Tay, graduation na po namin bukas. Ay, naku. Oo nga pala. Hindi pa ako nakakabili ng damit at sapatos na gagamitin ko eh. Di ba, pinadalhan na kayo ni ate ng pera para doon? Sabi pa nga niya, kumain tayo sa restaurant pagkatapos ng graduation ko. Anak, Ano? natalo kasi sa tong eats. Itay naman. Bakit naman pati yun? Ipinatalo niyo sa sugal. Napasubo ako eh. Ang papira. Pasensya ka na.
maghanap ka na lang sa mga damit mo na maaari mo pang gamitin bukas. O kaya manghiram ka sa mga kaibigan mo. Kasi naman, ayaw nyo pang iwan yung bisyo nyo eh. Oy, Lardo, sumusobra ka na, ha? Alalahanin mo, anak lang kita. Kaya wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. Sisirain niya ng buhay natin. Tama na! Lola Bilang, saan niyo po itong pinto? Lola! Lola, Oh, apo, napasugod ka. si Itay po, hinuli ng mga pulis. Bakit inuli ng mga pulis? Naroon po siya sa lugar na pinagdarausan ng tupada. Niray daw po yun. At kasama po si Itay sa mga dinampot. Ano ba naman yung tatay mo? Hindi kasi nakinig sa mga payo ko. Paano ngayon yan? Saan tayo kukuha ng pampiyansa sa kanya? Nasa ospital ba naman ang Chicago mo dahil may sakit? Ate Santa, hindi po sinabi na darating ka ngayon. Sinadya ko talaga to para masurpresa kayo, Nardo. Bakit ganito pa rin ang bahay natin? Walang pinagbago? Ha? Inaasahan ko na ipagawa na ito ni Itay. Dahil pinadadala ko sa kanya lahat ng sweldo ko eh. Ano? Pero sabi niya ate, maliit lang daw ang ipinadadala mo. Kaya madalas kapos kami. Hindi totoo yun. Konti na nga natitira sa akin sa sahod ko. Lahat ipinadadala ko dito para sa inyo ni Itay. Kung ganun, tama ako. Inubos ni Itay sa sugal ang lahat ng kita mo sa abroad. Diyos ko, bakit naman niya ginawa yun? Hindi na siya naawa sa akin. Nasaan si Itay? Wala siya ate. Pumasada ba ng jeep? Nakakulong si Itay. Ano? Bakit? Itay, Santa, anak, akala ko sa isang buwan pa ang uwi mo. sinadya ko huwag sabihin sa inyong petsa ng pag-uwi ko. Para sana masurpresa kayo. Pero yun pala, ako ang masusurpresa. Dahil nakakulong kayo. Anak, Bakit naman po gano'n, Itay? Bakit naman hinayaan ninyo ang sarili niyo na malulong sa sugal? Lalo na sa tupada. pasensya na anak. Hindi ko naman alam na wala palang permiso yung sinalihan ko. Kahit naman po may permit yun, hindi pa rin po ninyo dapat ugaliin ang pagsusugal. Wala po yun na may tutulong sa atin. Tingnan nyo. Sa halip na makaipon kayo sa mga pinadadala ko, nagkautang pa kayo. Anak, Hindi nyo man lang pinahalagahan ang mga paghihirap ko sa ibang bansa. At ngayon, magpapiyansa pa ako para makalaya kayo. anak, patawarin mo ako. Umabuso ako. Pangako, hindi na ito mauulit pa. Lalayuan ko na ang kahit anong klase na sugal. Sa kanyang panahon, marami ng kabataan ang napapahamak dahil sa maagang paglusong sa pag-aasawa. Ganon pa man, ay marami pa rin ang tila hindi nadadala. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Alola sa ating dunang Sa Kanyang Panahon.
Itay Amador, kayo pala. Bakit bigla niyo binuksan ang pinto nitong silid ko? Totoo nga palang sinabi ng kapatid mo. May inuwi kang babae. Shota ko po si Alona. At nagtanan na kami. Magsasama na po kami. Maganda siya. Kaya naman pala naloko ka eh. Teka, marunong ba ng mga gawaing bahayan? Opo, marunong po ako. Ayos. Para naman may pakinabang ang pagtira mo dito sa amin, ha? Huwag po kayo mag-alala. Magsisipag po ako. Itay, lumabas na kayo ng kwarto. Matutulog na kami. Luisa, dinala ko na rito sa silid ang pagkain natin. Halika na, sabay na tayong maghapunan. Ay, sana. Hindi mo na lang dinala dito yan, Tirso. Wala naman akong ganang kumain. Taong to, huwag kang ganyan. Lalo nating hindi matutulungan ang ating bunso kung mananatili kang may sakit. Tirso, nag-aalala ako sa bunso natin. Baka ako napapana na siya. Uwe, sinabi naman niya sa sulat na iniwan niya, di ba? Na makikisama na siya doon sa warin na yun. Matigas talagang ulo niya. 19 pa lamang siya. Pinasok ng pag-aasawa. At sa lalaking hindi man lamang natin nakilala ng personal. At kahit ang dalawa niyang kapatid, pinaglihiman din niya. Nasasaktan din ako sa ginawa ni Alona. Pero, hinihiling ko pa rin sa Diyos na sana huwag siyang mapahamak. Ang ganda talaga ng babe ko. Ang kinis ng balat. Marin, pwede ba? Bukas na lang. Masakit ang ulo ko eh. Pagod pa ako. Dahil ang dami ko nilabang damit nating lahat. Gusto ko ngayon eh. Masakit talaga ang ulo ko. Ikaw naman, ano ba? Mga pisilin ng braso ko masakit. Pag sinabi kong gusto ko ngayon, gusto ko. Huwag kang magre-reklamo. Kung hindi, lalo ka masasaktan. Ang hirap namang sumakay sa lugar nito. Sana makasakay na ako. Pagod na ako sa kalalakad. Ay, yung babaeng nakatayo na yun. Tama. Pumayat lang siya. Pero hindi ako pwede magkamali. Siya yung pisang ko. Lalapitan ko nga. Alona! Alona! Ay, Ate Blessy? Oo, ako nga. Oy, kumusta ka na? Matagal nating hindi nagkita, ha? Oo nga eh. Eto, medyo hirap. Wala naman kasing trabaho si Warren eh. Ay, ang laki ng ipinayat mo. Ganun ba? Halika. Samahan mo ako dun sa bakery. Mag-soft drinks muna tayo. Nauuhaw na ako eh. Sige, gutom na nga rin ako eh. Hindi kasi ako nakapag-almusal bago umalis ng bahay. Ay, tanghali na. Eh, bakit? Eh, inubos ni Warren ng pagkain. Sinungaling ka! Totoo yung sinabi ko! Pinsan ko si Ate Blessy at nagkita kami! Habang pauwi na ako dito galing sa paghahatid sa mga nilabang ko! Hindi ako naniniwala sa'yo! Siguro, kasabot mo yung babaeng yun sa panluloko sa akin! Sa panlalalaki mo! Hindi totoo yan! Wala akong lalaki! Tumahimik ka! Bakit mo ayaw mamaniwala sa akin? Ito ang tanda mo, Alona. Kapag nahuli ko kayo ng lalaki mo, papatayin ko kayo!
Sinasaktan ng Warren na yun ang bunso ko. Yun po yung sabi sa akin ni Alona. Nung magkita kami, naglalabada nga po siya para magkapera. Dahil wala ring trabaho yung kanyang ka-live-in. Ang walang yang yun. Wala nang ang trabaho, nananakit pa. Oh, Tirso, kawawa naman yung anak natin. Dapat iwanan niya ang Warren na yun. Huwag na niyang hintayin magdalang tao pa siya. Ay nako, Chong. Talagang kawawa po ang pinsan ko. Ibang-iba na pong itsura ngayon kaysa noon. Kinuha mo ba ang address at cellphone number niya? Opo. Dahil ang sabi ko sa kanya, handa akong tulungan siya kung hihiwalayan niya ang Warren na yun. Hirap na ako sa mga ginagawa sa akin ni Warren. Malayo ito sa mga ipinangako niya nun sa akin. Pati mga kapatid niya, inaalila ako. Lona. Oh, umiiyak ka na naman. Ito'y Amador. Kaya po pala. Alam ko, sinaktan ka na naman ni Warren. Oh, kawawa ka naman. Bayan niya ako. Alam mo bang gusto kong bugbugin si Warren kapag sinasaktan ka? Dahil nga naaawa ako sa'yo. At ayokong nasasaktan ka. Ito'y Amador. Tatapatin kita. Noon pa, kursunada na kita. Ano po? Itay, anak ninyo ang asawa ko. Hindi ko anak si Warren. Anak siya sa una ng nanay niya. Isa pa, hindi naman kayo kasal. Kaya hindi kayo mag-asawa. Nagsasama lang kayo. Tulad din namin ng nanay niya. Kahit na po, masama pa rin po yung ginagawa ninyo. Ang masama ay ang pananakit sa'yo ni Warren. Alam mo na kung tatanggapin mo ako, ilalayo kita rito. At hindi ka na mahihirapan pa sa buhay. Dahil gagawin ko lahat para mapaginhawa ka. Tiyak na isusumpa tayo ni Warren at ng nanay niya. Baka mapatay pa ho nila tayo. Kaya nga lalayo tayo eh. Alam mo na, hindi ko na mahal ang nanay ni Warren. Ikaw na ang mahal ko. Kaya sana, pag-isipan mong aluko. Ang sarap mo pa rin, Alona. Hindi ka pa rin nagbabago. Salamat ha. Pinaligaya mo na naman ako. Ngayon, makakatulog na ako ng maimbing. Matutulog na ang walang hiya. Dahil pagod na. Diyos ko. Ano bang pamilya itong pinasok ko? Si Warren, ginagawa lang akong parausan. Hinihingi pa ang kita ko sa paglalabada. Ang mga kapatid niya, ginagawa akong alila. Pati na ang nanay niya. Samantalang sa bahay namin, halos wala akong ginagawa. Napakahirap ng buhay ko dito. Tapos yung stepfather niya, nililigawan pa ako. Diyos ko. Ayoko na dito. Gusto ko na pong umalis dito. Ituro niyo po sa akin ang dapat kong gawin. Alona? Napasugod ka. Hating gabi na. Ate Blessy, Buti nakita mo tong bahay namin. tanong-tanong ako, ate. Halika. Doon tayo sa loob mag-usap. Ate, Ano? lumayas na ako kinawarin. Umalis ako nang hindi nila alam. Yung ba ang dahilan
Kaya hating gabi ka na nung dumating dito. Oo, ate. Ayoko nang bumalik sa kanila. Natatakot na ako. Bakit? Ano ba nangyari? May ginawa ba silang masama sa'yo? Ay, nakatutuwa naman, Tirso. Naragdagan na naman yung mga alaga nating baboy. At tataba, oh! Oo nga, Luisa. Pwede na natin pagbili ang ilan sa mga yan pagkatapos puntahan natin yung ating bunso. Himukin natin siya umuwi na rito. Yun nga rin sana sasabihin ko sa iyo, Tirso. Sabik na akong makita ang ating anak. Nay? Oh, Nay? Eh, sino? ba- Alam mo na, anak ko. anak, salamat sa Diyos at nagbalik ka. Patawarin niyo po ako, Nay. Laki ng kasalanan ko sa inyo. Naging mapusok ako. Patigas ang ulo. Pagawin niyo na lang ako tagapag-alaga ng mga baboy. Payag po ako. Magpatawad niyo lang po ako. Hindi mo kailangan gawin yun, anak. Matagal ka na namin pinatawad, anak. Balak nga naming sunduin ka dahil nakarating sa amin ang kalagayan mo sa Warren na yun. Pinagsisisihan ko po ang pakikipag-living ko sa kanya, Tay. Nay, ang pagkapasok ko sa pamilya nila, sana po, tulungan niyo po ako muling pagandahin ang aking kinabukasan. Sa kanyang panahon, likas sa mga kabataan ang mahilig sa mga magagandang bagay. Kaya itinuturing nilang kaibigan ang nagbibigay sa kanila ng mga ito. Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Kate sa ating dunang sa kanyang panahon. Kain ka pa, Kate. Ang dami pa natin in order, oh. Ang dami ko nang nakain pati eh. Busog na ako. Ang mabuti pa, ipabalot na lang natin ang mga ito para maiuwi mo sa inyo. Naku, nakakahiya naman sa'yo. Ano ka ba? It's okay. Anyways, birthday ko naman eh. Sayang naman kung iiwan natin ang mga yan. Ang sasarap pa naman yan. Oo nga eh. At saka bayad na yan. Ipapabalot ko na, ha? O sige. Salamat sa paglibre mo sa akin, ha? Ayos lang yun. Kate? Oh, Pwede ba akong magpatulong? sure. Ano ba yun? Hindi ko kasi nagawa yung assignment natin sa terror nating professor. Sumakit kasi ulo ko last night eh. Tulungan mo naman ako. Mataas ang nakuha ko sa test namin kanina. Kasi pinakopya ako ni Kate ng sagot. At nung isang araw naman, mataas ang binigay na grade sa akin ng terror naming professor. At dahil din yun sa gawa ni Kate, tama talagang naisip kong kaibiganin siya eh. Ngayon, wala na akong magiging problema sa mga subject ko. Dahil nandyan si Kate. Teka, ano pa kaya ang gagawin ko para lalong mapalapit ang loob niya sa akin? Ay, alam ko na. Sa gagawin ko, tsak na matutuwa siya. Ibinigay sa iyo ni Patty ang mga damit at sapatos na yan, anak. Opo, Nay.
Pati ang mga bag galing din sa kanya? Lahat po yan, Tay. Ang dami na po. Bakit niya binigay ang mga yan sa'yo? Ay, ayaw na raw po niya ng mga gamit na ito eh. Ayaw na niya. Aba, magaganda pa naman na. At mukhang mamahalin, ha? Mahal po talaga ang mga yan. Dahil branded po lahat eh. Baka naman magalit ang mga magulang niya sa ginawa niya. Nasa abroad pong parents ni Patty, Tay. Katulong lang po ang kasama niya sa bahay nila. Mayaman pala ang kaklase mong yon. Nagpasalamat ka ba naman sa kanya, anak? Ay, syempre naman po. Hindi ko yata nakakalimutan yung turo niya sa amin ni Itay. Ay, mukhang mabait at hindi maramot ang kaklase mong yun, ano? Ay, totoo po, Nay. Kaya nga po, pinakikisamahan ko rin siya ng husto eh. Kasi, ang dalas din po niyang ilibre ako ng masasarap na pagkain. Kaya, naitatabi ko po yung baon ko. Ay, Tay, Nay, ipapasok ko na po sa kwarto ko ang mga ito. Marami pa po akong gagawin eh. Marami ba kayong assignment ngayon? Hindi naman po. Pero, gagawin ko po yung project ni Patty. Nagpapatulong po siya sa akin eh. Hindi ka nakapasok sa last subject nyo dahil sinamahan mo si Patty? Oo, Kuya Gary. Kaya, hindi mo ako inabutin sa school. Saan mo naman siya sinamahan? Sa mall, Kuya. Sinundan yung crush niya. Ano? Hindi kayo pumasok sa last subject nyo dahil lang doon? Idinamay ka pa niya sa kalokohan niya? At ikaw naman, sumunod ka. Hindi ko alam na yun ang gagawin namin, Kuya Gary. Nagdududa na tuloy ako sa babaeng yun eh. Uy, bakit naman, Kuya? Kasi yung mga assignment at project niya, sa'yo lagi pinapagawa. Pagkatapos ngayon, isinama ka sa pagsunod sa crush niya? Hindi kaya may iba siyang motibo kaya ka kinakaibigan? Bigay lang niya sa iyo ang cellphone na yan, anak. Opo, Nay. Pati nga itong relo, oh. Ang ganda niyan ah. At bagay po sa akin. Aba, sobra naman yata ang pagiging mapagbigay sa iyo ng Patty na yon. Anak, baka naman tomboy yun ah. At kursunada ka. Ay, naku, si Itoy naman, oh. Hindi po tumbo yun, Tay. Ang sabihin nyo, si Kate po kasi ang tagagawa ng mga assignment at project niya. Kaya sa ganun. Napapansin din namin ng nanay mo yun, anak. Kaya tuloy, madalas kang napupuyat. Aba, ano kaya kung minsan sabihin mo na siya naman ang gumawa ng assignment niya? Po, naku baka naman ma-offend po siya. At hindi na ako kausapin. O ibig lang sabihin, hindi siya tunay na kaibigan. Nakipaglapit lang siya sa'yo para malutas sa mga problema niya sa pag-aaral. Salamat naman at pinuntahan mo ako dito sa bahay, King. Wait ha. Maghahanda ako ng merienda natin. Wag na, Patty. Nagmamadali ako. Bakit mo ba ako iniiwasan, King? Pagkatapos na nangyari sa atin, basta mo na lang ako iiwasan? Ano, Patty? Wala akong natatandaan na may nangyari sa atin. Nakakalimutan mo na pala. 2 months nang nakakaraan nang malasing tayo dito sa bahay namin. Alam kong nalasing ako rito. Pero paanong may nangyari? Lasing na ako. So anong gusto mong palabasin, ha? Nagsisinungaling ako? King, buntis ako. Ano? Kaya hindi mo ko pwedeng basta iwasan na lang. Hindi ako naniniwala. Malay ko kung gawa-gawa mo lang yan. Ang sama mo. Totoong sinasabi ko, King. Kahit itanong mo pa yan kay Kate, siya ang kasama kong nagpa-check up. Patty, kanina ka po walang tibo at malungkot. Bakit ba? May problema? Kate, kaibigan mo ba talaga ako? Oo naman. Kung ganun tutulungan mo ako sa problema ko. O sige, kung kaya ko ba Ano ba yun? Alam mo naman na mahal ko si King, di ba? Oo. Pero ayaw niya sa akin Iniiwasan niya ako. Kaya para hindi niya na ako maiwan, sinabi ko na
May nangyari sa amin nung minsang nalasing siya dito sa amin. At nagbunga yun. Ano? Nagawa mo sabihin sa kanya na buntis ka? Oo. Dahil ayoko siyang mawala sa akin, Kate. Kaso hindi siya naniwala eh. Kaya sabi ko sa kanya, tanungin ka niya. Sabi ko, ikaw ang kasama ko nagpa-check up. Pati! Bakit sinabi mo yun? Hindi naman totoo yun ah. Para naman isinubo mo ko. Sorry na. Ayoko lang kasing mawala sa akin si King. Sige na naman, Kate, oh. Tulungan mo na ako sa problema ko. Promise, lahat ng hihingin mo sa akin ibibigay ko. Tulungan mo lang ako. Patotohanan mo kay King na buntis ako. Ang sama pala talaga ng ugali ng pati na yun. Manggagamit at sinungaling. Oo nga eh. Gusto pa niya idamay ang anak natin sa kalokohan niya. Gusto niyang gamitin si Kate upang patibayin ang kasinungalingan niya. Wala siyang pakialam kahit mawasak niya ang buhay ng binatang yun. Makasarili ang dalagang yun rin eh. Lucy, kausapin natin ang ating bunso. Hindi siya dapat pumayag sa gusto ng pati na yun. At hindi lamang yun rin eh. Dapat na rin niyang layuan ang babaeng yun. Ipapahamak lamang siya ng pating yun. Alam ko na kung bakit ka narito, King. Tungkol sa sinabi ni Pati Kate. Sabi niya buntis daw siya. At ikaw daw ang kasama niya nung magpatingin sa doktor. Totoo ba yun? Ang totoo, kinausap niya ako para yun ang sabihin ko sa'yo. Pero hindi kaya ng konsensya ko. At ayaw din ng parents ko na maging kasangkapan ako sa pagkawasak ng buhay mo. Ibig mong sabihin, hindi buntis si Pati? Oo. At lalong walang nangyari sa inyo. Walang yaka! Pati ba't mo ko sinumpal? Dahil traitor ka! Ipinahamak mo ko kay King? Akala ko pa naman kaibigan kita, hindi pala! Ginamit mo lang ako, Kate, para sa mga bagay na gusto mo! Hindi totoo yan. Kahit minsan, hindi ako nanghingi sa'yo. Ikaw ang kusang nagbigay sa akin ng mga yun. At tinanggap mo naman! Ako ang ginamit mo, Pati. Ginamit mong tagagawa ng mga assignment at project mo. Alalay mo. Ngunit tinanggap ko lahat ng yun. Dahil nga itinuring kitang kaibigan. Pero ang hindi ko matatanggap ay yung gamitin mo ko sa pagwasak ng buhay ng isang tao. Tama na! Kung makakasal kayo ni King at malaman niyang niloko mo lang siya, tiyak na magiging impyerno ang buhay mo. At yun ang ayaw ko rin mangyari sa'yo. Pati, matuto kang tumanggap ng pagkabigo at magsikap ka upang magtagumpay. Sa kanyang panahon, ang babae ay dapat na maging inspirasyon ng kanyang asawa sa mga pagsisikap nito. Sapagat ang tagumpay ng isa ay tagumpay nilang dalawa. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Vanessa sa ating dunang sa kanyang panahon. Ano? Wala ka ng pera?
Ibinigay ko naman lahat ng sahod ko sa'yo. Bumili kasi ako ng damit at sapatos. Gagamitin ko yun sa reunion ng klase namin. Pero Vanessa, matagal pang sweldo ko. Paano tayo? Mangutang ka na lang, ano ba? Bira ka naman, oh. Minsan lang naman ito, eh. Dala ko na nga makabili ng mga bagay na gusto ko dahil sa liit ng sahod mo. Pwede naman natin mapagkasya ang kita ko. At makaipon kahit konti. Kung matututo ka lang. Magtipid ka. Bakit naman kasi? Madali lang naman ang mga gawain dito sa bahay. Kumuha ka pa ng katulong. Gano'n, kasalanan ko pa, ha? Wish ka talaga. Ikaw na nga itong maliit ang kita. Ako pa sisisihin mo? Hindi kita sinisisi. Ang gusto ko lang sana, tulungan mo ako sa pagsisikap ko. Matuto ka namang magtipid at maging inspirasyon kita. Aba, wala akong maramdaman sa pagsisikap na ginawa mo, Ronald! Wala! Ang ganda naman ng bahay mo, Alma. Pati yung kotse mo na sinakyan natin kanina. Ay, yan ba? Kabibili lang yun ni Will John ko. O, bakit nga pala nakataksi ka lang nung dumating sa reunion natin? Wala ka bang sasakyan? Wala eh. Ay, Maliit ang nakita ng asawa ko. nako. Kung aasa lang siya sa trabaho niya sa opisina, ay, hindi ka niya talaga maibibili ng mga bagay na gusto mo. Dapat magkaroon pa siya ng ibang trabaho. Tulad ni Will John ko. Teka. Mabuti pa sabihin mo kay Ronald. Sumama na lang siya sa business ng asawa ko. Maging tauhan namin. Ha? Oo, malakas ang kita ng asawa ko sa negosyo niya. At hindi malulugi si Ronald kung sasama siya kay Will John. Hindi. Ayoko ng trabaho yun, Vanessa. Hindi ka naman mahihirapan eh. Dahil tutulungan ka ni Will John. Mas kikita ka pa ng malaki. Aasenso tayo tulad ni na Alma. Vanessa, mahal mo pa ba ako? Ano ba naman kadramahan yan, Ronald? Sagutin mo ang tanong ko. Hindi natural. Asawa kita eh. Kung ganun, bakit gusto mo akong ipahamak? Ang arte mo naman eh. Hindi ka naman mapapahamak eh. Sasamahan ka ng asawa ni Alma hanggang masanay ka. Ako yata ang hindi mo mahal eh. Vanessa, Dahil pinahirapan mo ko sa buhay natin. Hindi mo maibigay sa akin ang ginhawa-hanap ko. At kahit ngayon may chance ka na nga para mapaginawa mo ko, gusto mo pa palagpasin. Masaya ako. Pumayag ka mag-dinner tayo dito sa restaurant na ito. Ako nga ang nahiya sa'yo, Will John eh. Bakit naman? Kasi ang mahal dito. Tapos dito mo pa ako dinala. Wala naman si Alma. Kasi nga mas maganda ka kay Alma. Ha? Hindi kita maaaring pakainin sa karinderya lang. Salamat. Nasaan nga ba yung kaibigan ko? Nasa Baguio, kasama ng mga barkada niya. Buti pa siya. Nakakapagbagyo. Si Ronald naman kasi. Ayaw pang sumama sa business mo. Talagang may mga lalaking mahinang dumiskarte. Kawawa ka naman tuloy. Nahihirapan ka sa kanya. Sinabi mo pa. Swerte nga ni Alma sa'yo eh. Kasi, gwapo ka na. Madiskarte pa. Kung ako naman ang naging asawa mo, lahat gagawin ko para maging masaya ka. Will John. Vanessa. Bakit mo ko hinalikan? Noong una pa lang kitang makita sa bahay namin, nagusto ka na kita, Vanessa. Kaya ka pala malungkot, anak.
Parang nanlalamig na po siya sa akin ito eh. Hindi niya na ako inaasikaso. Pambihira. Dahil ayaw mo lang pumasok sa illegal na trabaho, manlalamig siya. Nasa na bang pagmamahal ng asawa mo sa'yo? Bakit gugustuhin niyang mapahamak ka? Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Nahihirapan na akong pagpasensyahan siya. Sana naman maliwanagan ng asawa mo para huwag masirang inyong pagsasama. Maaga ako nakalabas sa opisina ngayon. Dadaan muna ako sa mall. Bibilang ko ng pasalubong si Junior para matuwa naman ang anak ko. Bibilang ko siya ng... Oh, ang babae yun na bumaba sa kotse maminto. Yung hinalikan ng lalaki. Ang asawa ko! Gabi ka na namang umuwi, Vanessa. Nauna pa ako sa'yong dumating. Dinatnan ko pa si Nanay Esper dito. Ano ba kinainis mo? Namamasyal lang naman ako sa mga kaibigan ko na may pera. Nililibre nila ako. Eto nga oh. Ibinili pa ako ng magandang bag at sapatos. Sinungaling! Visit ka! Bakit mo ako sinampal? Tanggap ko na sinisigawan mo ako. Dinumura mo ako. Pero alam mo kung anong hindi ko matatanggap. Ang pagkataksi mo sa akin. Hindi ka na makakapagkela. Ilang beses ko na kayo sinundan ng lalaki mo. At yun pa palang asawa ni Alma. Yun ang naging kakagulo mo. Yung gusto mong samahan ko sa pagbebenta ng illegal na droga. I'm sorry. Napakasakit, Vanessa. Ang sakit na ginawa mo sa akin. Hindi ka na mapapatawad. Maghiwalay na tayo. Anak, bakit mo ginawa yun? Bakit ka nagtaksil kay Ronald? At ang asawa pa ng kaibigan mo, pinatulan mo? Nakakahiya ka. Tawarin niyo ako, inay. Natukso po ako. Mabait naman ang asawa mo. Masipag. Ikaw ang sumira sa pamilya mo. Ikaw at ang pagiging kapritsosa mo. Nay. Diyos ko. Tsaka susuklaman ka ni Alma kapag nalaman niyang ginawa mo. Si Alma, tumatawag sa cellphone ko. Hello, Alma? Vanessa, Oh, bakit ka umiiyak? si Will John. Hinuwi ng mga pulis at napatay. Ano? Oo, Si Viljan, patay na? Paano nangyari yun? nalaman siya sa pulis sa kanya. Kaya siya napatay. Puntahan mo ako rito, Vanessa. Oo, sige. Pupunta ako dyan. Nakikiramay ako, Alma. Paano na kami ngayon? Ang anak ko, Vanessa. Wala akong alam na trabaho. Si Viljan lang ba ang nagtrabaho sa inyo kahit noon pa? Oo. At dahil nga nawili ako sa malaking kita niya sa pagtitinda ng mga party drugs, kaya kahit mag-ipon, hindi ko nagawa. Buti ka pa nga, kahit na mahirap kayo, bumabay ng pamilya mo. Alma, May asawa ka nga alalay sa'yo sa oras ng kalungkutan mo. Hindi tulad ko, mag-isa na lang. Pinag-uusapan pa kami ng mga tao. Bakit ka na pa rito? Ronald, mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Tapos na sa atin ang lahat. Patawarin mo na ako. Pinagsisisihan ko na ang pagkakasala ko. Makiusap.
ako ng isang pagkakataon. Pangako, hindi na mauulit ang mga pagkakamali ko. Tuluyan ang nawala ang pagmamahal at respeto ko sa'yo. Dahil sa ginawa mo. Tanggapin mo na lang ng maluwag sa dibdib na maghihiwalay na tayo. At pilitin natin magampanan pa rin ang ating mga tungkulin para sa ating nag-iisang anak.